patay na ang bilanggo. Sabihin mo sa tagapamahala. Ginoo, Nasaan siya? nasa kulungan ng tubig pa. Walang humawak sa kanya, naghihintay sa iyo. Mga walang kwentang tanga. Ginoo, mag-ingat. Siya ang pinakamasamang bilanggo na meron tayo. Tinuturuan mo ba ako ngayon? Paumanhin. Ikaw ang Panginoon ng bilangguan sa walang hanggang bilangguan. Isang babae lamang hindi makakapagdulot ng gulo sa ilalim ng iyong bantay. Alam ko na. Hindi ka madaling mamatay. $100. Lumabas. $186. Inaatake mo ang tagapamahala sa sandaling lumabas ka. Gusto mong mamatay. Oo, naghahanap ng masayang kamatayan. Panginoon ko, maaari mo ba akong tuparin? Ang makipagtalik lamang sa'yo. Ang makapagpigil sa pagputok ng aking mga ugat. Ang tapang mo. Tatlong taon, malamig pa rin, Panginoon ko. Pero ang iyong katawan ay mainit. Bitawan mo ako. Bitawan? Hindi pwede. Tatlong taon. Sa wakas, ang iyong malamig na lason ay nagpahina sa iyo. Ngayon, lalamunin kita. 186. Siya. Ang tapang mo. Kaya ko, at higit pa. Chill. Manahimik ka. Hayaang halikan kita ng marahan. Ginoo ko. Hindi ka makahinga kapag naghahalikan, namumula. Inosente, gusto ko yan. Chill, binabalaan kita. Hawakan mo ako ulit at ako'y... Anong gagawin mo? Parusahan ako? Mas mabuting magmadali ka. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon paglabas ko. Ikaw. Kaya, yung Panginoon ng bilangguan, puro titulo lang na walang laman. Ang totoo, lahat ay panggap lang. Shell, ikaw ang may gusto nito. Huwag kang magsisisi. Ako ang anak ng mga Jays na napalitan noong ipinanganak. 3 taon na ang nakalipas, noong araw na ibinalik nila ako. Ang peking anak na si Rue, pumatay ng tao habang lasing nagmamaneho. Ang aking ama, ang aking kapatid, ang aking kasintahan. Gusto nilang lahat na ako ang masisi. Siya, kailangan mo lang sisihin ang sarili mo para kay Rue. Hindi ako humihingi ng buwan. Bakit tumanggi? Dahil lang siya ang pumatay. Gavin, ako ang kapatid mo sa dugo. Isang tunay na Jace. Pero hindi ko intensyong pumatay ng kahit sino. Takot na takot ako. Pumunta sa bilangguan para kay Rue. Maaaring hindi si Rue ang kadugo ko, pero pinalaki namin siya na spoiled simula bata pa. Hindi niya kakayanin ang bilangguan. Shell, pinalaki ka ng isang yaya sa loob ng 10 taon. Sanay ka na sa hirap. Konti lang, hindi ka naman mamamatay. Maawa ka naman kay Rue. Pirmahan mo ang pag-amin. At kung hindi ko gawin, Ikaw,
Papatayin kita ngayon din. Bitawan mo ang anak ko. Nanay. Sandali lang, tatawag ako ng tulong. Ciel, gusto mong iligtas si nanay? Pirmahan mo muna ito. O hinahayaan mo lang siyang mamatay. Ikaw ang pumapatay sa kanya. Gavin, wala kang karapatang tawagin siyang nanay. Hayop ka lang na nagtatanggol ng isang mamamatay tao. Nanay! Nanay! Gumising ka, nanay! Bilisan mo. Dalhin mo ang masamang babaeng ito. Opisyal, may pinatay siya. Oo, si Shell ang mamamatay tao. Pakiusap, arestuhin mo siya. Dalhin mo siya. Ikulong mo siya. Nanay? Dalhin mo siya sa ospital. Kung may mangyari sa kanya, babayaran ko kayo ng 100 beses kapag nakalabas ako. Nanay. Sa bilangguan para lumakas, naghahanap ako ng 4-4 na walang awang master. Ang mga patay lang ang ginagamot ko. Ituturo ko sa iyo ang medisina, gagawin kang walang kapantay na Dr. Multo. Ituturo ko sa iyo ang lason, gagawin kang reyna ng lason. Gigisingin ko ang iyong Phoenix bloodline, hayaan kang maabot ang tugatog ng martial arts. Ituturo ko sa iyo na gawing ang pinakamalakas na lalaki sa mundo yumukod sa iyo. Di nagtagal, kinatatakutan ako bilang ang babaeng asura ng Dark Realm. Mabuhay ang amo. Pagkatapos gumugol ako ng 3 taon sa pagpaplano, pangangaso sa Prison Lord sa Endless Prison Zion. Para lang gamitin ang kanyang malamig na lason upang pigilan ang aking nagngangalit na Phoenix bloodline. At itulak ako ng mas malayo. Sulit bawat segundo. Nang taon-taong iyon. Sa kasamaang palad, 1 beses lang ako papayagan. Ciel, tandaan mo, ang malamig na lason ni Zion tatagal lamang ng 3 buwan. Kapag nakalabas ka na, maghanap ng kapareha na may dragon body para sa dual cultivation upang maiwasan ang pagsabog ng katawan. Naiintindihan ko. Paalam, aking Panginoon. Oras na para bumalik at maningil. Kino. Tapos na ang oras. Ipagbigay alam sa lahat. Babalik ako sa Shiyas ngayong araw, makalipas ang 7 araw bilang pinuno ng Shiyas. Pakakasalan ko ang panganay na anak na babae ng Jace Chell. Oh, Biktima? Paano mo alam na hindi ka aking biktima? Ciel. Nagsisimula pa lang ang laro natin. umalis ka na. Mag-ingat ka sa labas. Huwag kang lumingon. Umalis ka, tumayo ka sa liwanag. Gamitin mo ang itinuro namin sa'yo. Linisin mo ang pangalan mo, hanapin ang katarungan. Iligtas mo ang sarili mo at iligtas ang mga inosente. Ogro. Matigas ang ulo. 3 taon sa loob at hindi ka namatay? Sige, pumirma dito. Ilipat ang 30% ng iyong shares kay Rue. Ibinigay sa akin ng nanay ko ang mga shares na iyan. 30 taon na ang nakakaraan. Bakit ibibigay sa kanya? Ciel, para sa ikabubuti mo, ikaw ay isang convict. Ang paghawak ng shares ay pinapahiya ang pamilya Jace.
Hindi tulad ko, ako ang golden child ng Jace, karapat dapat akong sumikat. Pirmahan mo, maging mabuting patay na isda. Umalis ka sa daan namin. Eh kung gayon, bibigyan kita ng regalo sa pag-uwi. Patay na isda at scapegoat, isang perpektong pares. Ikaw, Mukha ko. Patay na isda ha? Gagawin kitang isa muna. Kuko sa pugad. Hindi mo karapat-dapat ang aking shares. Hindi pa lumulubog ang araw. Ano ang pinapangarap mo? ikaw... Gavin, Ciel, scapegoat ka lang. Bakit mo siya sinaktan? Narito ako para saktan ang walang pusong hayop. Matigas ang ulo, di ba? Tawagin mo akong ate simula ngayon. Marinig ko ulit ang mga salitang iyan at sasaktan kita ulit. Ikaw... Ano ang ginagawa mo? Ngayon, turn mo. Scapegoat, di ba? Simula ngayon, ikaw ang magdadala ng tupang ito. Alisin mo itong dumi sa akin. Makinig kayo lahat. Kapag nakalabas na ako, gagawin ko ang talubagay. Una, bawiin ang akin, ang pagkakakilanlan ko, ang reputasyon ko, ang pera ko. Pangalawa, ayusin ang kawalan ng katarungan mula 3 taon ang nakalipas. Gawin ang bawat kaluluwang nanakit sa akin magbayad ng mahal. Pangatlo, ibigay ang pinakamahusay na maiaalok ng mundong ito. Huwag saktan ang anak ko. Sa nag-iisang nanay na nagmamahal sa akin. Gavin? Tandaan mo ang sinabi ko bago ako pumasok? Kung may mangyari sa kanya, babayaran mo ako ng 100 beses kapag lumabas ako. Sabihin mo sa akin, inalagaan mo ba siya ng mabuti sa loob ng 10 taon? Bakit hindi niya ako sinundo? Nasa bingit ka na ng kamatayan, iniisip mo pa ba ang putang iyon sa bilangguan? Ito ay larawan ng anak ko. Alisin mo ang maruming paa mo. Tumayo ka. Akala mo ikaw pa rin ang parehong makisig na Mrs. J? Ngayon ikaw ay isa ka lang asong kalye sa paanan ko. Mary, ikaw na puta. Pinagsisisihan ko talaga na tinanggap kita bilang yaya. Sinira mo ang anak ko. Pinagsisihan mo ba? Huli na, hiwalayan ka niya, kinasal ako. Ako na ngayon si Mrs. J. Ikaw at ang anak mo ay mga gamit lang kayo. Matalinong babae, ibigay ang lahat ng alahas, nakatagong salapi at mga pamana ng pamilya. Hinding-hindi. Para iyan kay Shell, para kapag lumabas siya, wala kang makukuha kahit isa. May bibig ka pa rin, puta. Kaya huwag mo akong sisihin, Betty. Ilabas mo na ang mga paborito. Madam, ayon sa utos ninyo, tira-tirang pagkain sa kusina na sitom araw na, dagdag asin at pampalasa. Tiyak na magugustuhan. Ano pang hinihintay mo? Pigilan siya. Pagsilbihan mo siya ng mabuti. Sabihin mo, maganda ba ang trato mo kay nanay sa loob ng 3 taon? Bakit hindi niya ako sinundo? Ayos lang si nanay, siya lang ay... May sakit lang siya. May sakit? Anong problema niya? Allergy. Sipon. Nagsisinungaling ka pa! Ayaw magsalita ha? Eh di ako na mismo hahanap kay nanay. Sumakay ka sa kotse, balik sa mga Jays. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Mary, ikaw at si Rue, marami na kayong kinuha kay Shell. Bakit kukunin pa ang huling bagay na nagpapanatili sa kanya? Huling bagay? Karapat-dapat ba ito sa isang bilanggo? Ang bruhang iyon nararapat na mabulok doon. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin kahit makalabas siya, hahanap tayo ng kaso para ibalik siya doon. Gusto mo pa siyang saktan, hayop ka. Mamamatay kang sumisigaw. Tingnan natin kung sino ang mamamatay ngayon, kunin siya.
Hindi. Kainin mo, regalo mula kay madam, kainin mo lahat. Inumin mo lahat, malalaman mo kung ano ang mangyayari kapag inaway mo si Mary. Gusto mo pa bang iwan ang kayamanan sa bilanggong iyon? Sa tingin mo, may paraan siya para makalabas? Kaawa-awa. Matandang bruha ka. Maliban na lang kung si Shell ay gumapang palabas ng bilangguan. Bilang babaeng asura, kung hindi ka na muling babangon. Magmaneho ka ng mas mabilis. Isang beses pa, ibibigay mo ba ang mga kayamanan o hindi? Ang aking mga kayamanan, ang aking Shell lang ang karapat-dapat sa kanila. Kayong mga hamak ay hindi karapat-dapat na magtali ng kanyang sapatos. Dali, sinanay ang lahat sa akin. Saktan ang isang buhok sa kanyang ulo, kukunin ko ang lahat ng iyong mga daliri. Kumalma ka, medyo may sakit lang si nanay. Mas mabuti iyon, o ako mismo gagawa kong lahat kayo ng walang lunas. Puta, kailan siya naging ganito katakot? Kailangan nating ilipat si nanay sa sandaling makauwi tayo. Ikaw, matandang gago, ang anak mo ay isang bilanggo lamang. Lahat ng katayuan, ang kayamanan, ang kanyang pakikipagkasunduan sa mga lin, aking anak ang nakakuha lahat. Madam, huwag mong dumiin ang iyong mga kamay. May ideya ako. Garantisadong papakilusin ang matandang ito. Anong ideya? Kalad ka rin siya palabas. Hubarin siya hanggang sa hubad. Hayaan lahat na makita kung gaano kamura ang ice queen na si Mrs. J ngayon. Mabuti gawin mo. Bitawan mo ako, Tigil. Bitawan mo ako. Lahat lumapit at magsaya. Ang dating asawa ng presidente ay sumasayaw para sa karamihan. Hubarin lahat, wala nang iwan. Pakawalan mo ako, Tigil. Matandang bagay, hindi ka ba dati nagsasabi na mayabang ka? Hindi mo ba iginiit na iiwan mo ang mga kayamanang iyon sa bilanggo? Tawagan mo ang iyong mahal na anak. Tingnan mo kung gusto ka pa niya ngayon. Ang tapang mong sumuway kay Mary, akala mo ba talaga na ang anak mo si Miss Rue? Sinisan mo. Matandang bagay, makinig ka, ibigay mo ang kayamanan, iiwanan kita ng piraso ng dignidad. Kung hindi, ipapakalat kita bukas. Wawasakin ka at CCL, impyerno magpakailanman. Ikaw, naglakas loob kang galawin ang anak ko? Lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Sa ibabaw ng aking bangkay, hindi ko ito ibibigay sa iyo kailanman. Pakawalan mo ako! Ang aking Ciel ay ang pinakamabuting anak sa mundo. Kayong mga hayop. Hindi karapat-dapat na pag-usapan siya. Pumunta ka sa impyerno. Matandang bruha, gusto mong mamatay? Sige. Madam. Ngayon, gagawan kita ng tama. Pumunta ka sa impyerno. Sino ang naglakas loob na galawin siya? Nanay, ayos ka lang? Ciel, bumalik ka na. Nanaginip ba ako? Nanay, hindi ka na nanaginip. Bumalik na ang anak mo? Mabuti, bumalik ka na. Madumi ako, lumayo ka. Nanay, malinis ka. Huwag kang matakot. Hindi ako ang Shell na hinayaan na apakan siya. Mula ngayon, protektahan kita. Walang gagalaw sa iyo. Rui, tara na. Nabaliw na si Shell. Gavin, sabi mo ayos lang si nanay. Halika dito. Nanay? Ciel, huwag mong kalimutan na bilanggo ka. Kakalabas mo lang at sinaktan mo ako at si Gavin. Sinaktan mo ang nanay ko. Sa tingin mo, hindi namin ibalik ka doon? Tama, Rue. Ibalik ang bilanggong ito sa loob. Hayaang mabulok siya. Eksakto, inatake tayo ng bilanggo, nakita nating lahat. Oo, siya yon. Arestuhin siya, huwag siyang pabayaang maging panganib sa lipunan. Grace, tingnan mo. Ito ang anak na pinalaki mo. Nagumpisa ng gulo paglabas niya. At ikaw, bakit hindi ka nanatili sa bahay? Bakit ka lumabas?
Inuutusan kita na humingi ng tawad kay Mari ngayon kung hindi tatakwil kita bilang aking ina. Sino ang tatakwil mo? Ulitin mo yan. Sabihin mo ulit yan. Ako, Sasabihin ko yan ng 100 beses. Gavin, siya hindi makikilala ang isang bilanggo bilang kanyang kapatid na babae. At hindi niya makikilala ang babaeng pinalayas ni tatay bilang kanyang ina. Oo, hindi mo alam, isang araw pagkatapos mong makulong, inisip ng tatay mo na matanda at pangit siya at hiniwalayan siya. Ciel, ang iyong ina hindi na siya ang mayaman na babae dati. Hulaan mo, ang tatay mo kinasal na sa akin sa isang marangyang seremonya. Ikaw at ang iyong ina ay ngayon hindi karapat-dapat pumasok sa aming bahay. Nanay, totoo ba? Kaya nitong 3 taon? Hindi ka lang nila minasama, patuloy ka nilang binubuli, pinahirapan ka, hindi ba? Oh, pilit nila akong inilagay sa basement. Bawal akong gamutin ito, binugbog ako ng maraming beses. Pinilit akong kumain ng tira-tira para lang kunin ang mga kayamanan na itinago ko. Pero inipon ko yan para sa iyo. Mas mamatay pa ako kaysa ibigay sa kanila. Pinahirapan mo ang nanay ko ng 3 taon. Simula ngayon, wala sa inyong dalawa ang mabubuhay ng maayos. Ru, tingnan mo si Ciel. Nababaliw na naman siya. Grabe ka naman, ang lakas ng loob mong tamaan ang... Ciel, tumigil ka. Wala ka bang respeto sa batas ng pamilya? Batas ng pamilya? Mula ngayon, ako na ang batas ng pamilya. Ikaw, huwag kang mayabang. Nagdesisyon si tatay na magdaos ng pulong pampamilya sa loob ng 3 araw para akong hirangin bilang tagapagmana. Pagkatapos, ang buong Jace ay akin na. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang tagapagmana? Tama, kaya walang silbi kung hindi ka pipirma sa papel. Kapag ako na ang tagapagmana, marami akong paraan para matiyak na wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Mag-isip kang mabuti, luhod, sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses, humingi ka ng tawad sa akin at sa nanay ko, o kaya sa loob ng 3 araw, siguradong mas mababa ka pa sa basura. Walang utang na loob kang bastos ka. Anong karapatan mo para ipaluhod ang anak ko? Ikaw, Tiniis kita noon dahil nasa loob pa si Ciel. Natatakot ako na baka saktan mo siya. Ngayon nasa labas na siya. Wala na akong kinakatakutan. Nanay, si Ciel ay sira ulo. Okay, pero ikaw rin. Hindi siya sira ulo. Nakita lang niya sa wakas ang tunay na kulay ng anak mo. Pinili ako ni nanay, hindi ikaw. Ano? Nanay. Paborito ako ni nanay. Na anak, bakit ayaw niya sa akin? Oo, minahal kita. Kaya noong ikaw ay binasag ang ulo ko 3 taon na ang nakakaraan, hindi kita sinisi. Sa loob ng 3 taon na ito, tinulungan mo sila na mang-api at hiyain ako. Patuloy akong umaasa mamulat ka. Pero ikaw, tinutulungan mo pa rin ang mga tagalabasapin ang sarili mong kapatid na babae, maltratuhin ang sarili mong ina. Wala akong anak na katulad mo na hindi alam ang tama at mali. Nanay. Hindi, pagod ka na. Ang dumi ng lugar na to. Tara na. Pulong ng pamilya sa loob ng 3 araw. Hugasan ninyo ang inyong mga leeg. Hintayin ninyo. Ilabas mo ang namuong dugo. Dapat maayos ka na ngayon. Mas mabuti na ang anak kong babae ay doktor na ngayon. Mayroon akong 4 na guro sa madilim na kaharian. Tinuruan nila ako ng maraming kasanayan. Kapag gumaling ka na, ihahatid kita para maningil. Sige.
Magpahinga ka muna. Gagawin ko ang iyong gamot. Unang araw palabas at gumagawa ka na ng gulo. Hindi mo ako binigo. Hindi mo ako binigo. Panginoon, dito ka para arestuhin ako? Sayang, hindi na ako ang bilanggo 186 na kontrolado mo. Wala sa kontrol ko. Paano kung ikaw ang kumontrol sa akin? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong istorbohin. Nagpapahinga si nanay. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Sige. Kaya ano ang gusto mo? Dahil natulog ako kasama mo. At gusto mong panagutan ko? Kung sasabihin ko. Oo. Mr. Shaya, wala iyang kaunting nakakatawa. Ako ang baguhan ng 4 na Evil Masters, ang kinatatakutang babaeng asura ng madilim na kaharian. Mr. Shaya, hindi ka ba natatakot na mag-relapse ako at lamunin ka uli? Sige, lamunin mo ako. Baliw ka. Pakawalan mo ako. Huwag kang magsalita. Maging mabait ka. Hindi. Noong araw na iyon, sadyang hinayaan mo akong magtagumpay. Bakit mo itinatanong yan? Wala kahit bakas ng malamig na lason sa'yo. Hindi mo ba ako maaring nag-detox ng mas maaga? Ang iyong Phoenix Fire ay ang kaaway ng malamig na lason. Imposible. Ang malamig na lason ay nasa iyong utak ng buto. Sa isang beses ay mapipigilan lamang ito, hindi ganap na maalis ang lason. Ang iyong kahinaan ay isang pagganap lamang? Karapat dapat ka na maging babae ko. Matalino. Sino ang babae mo? Ingatan ang bibig mo. Nung nasa bilangguan, sadyang nakipag-ugnayan ka sa akin. Ano ang iyong layunin? Ciel. Ginawa ko ito para matulungan ka. Para maibsan ang sakit ng apoy ng Phoenix. Tulungan kang matuto kung paano kontrolin ang iyong kapangyarihan. Tulungan kang kunin ako ng komportable. Tigilan mo ang kalokohan. Ang mga amo mo sinabihan kang hanapin ang dragon body sa sandaling makalabas ka ng bilangguan para makapagsagawa ka ng dual cultivation. At pigilan ang iyong katawan na sumabog? Paano mo nalaman? Dahil ako ang hinahanap mo. Ang dragon body. Pumunta ako sa iyo ng mag-isa. Ikaw, gusto mo ako? Hindi. Ano ang problema? Lahat. Ikaw ang prison lord ng Endless Prison. Ikaw ang prison lord ng Endless Prison. Nag-resign ako. Ngayon, isa akong business tycoon, pinuno ng Shias. Mas kakaiba iyon. Ikaw nasa tuktok nagpapanggap na biktima? Hinahayaan mo akong mahuli ka. Ano ang gusto mo? Ikaw. Malinaw naman. Napakalamig. Saktan mo siya, siya ay ice monster. Saktan ng ice monster, patayin ng ice monster. Ako ay isang halimaw. Umalis ka.
Walang makakalapit sa akin. Sakta ng ice monster. Ice monster, nakakainis. Puting buhok, itim na puso. Tigilan mo yan. Huwag mo siyang awayan or sasabihin ko sa mga magulang mo. Tara na. Hoy, okay ka lang? Mukha kang malamig. Umalis ka, lumayo ka sa akin, papatayin kita sa lamig. Yakapin natin. Nakapagpapainit ang yakap. Bakit hindi ka? Hindi mo ako pinalamig. Kaya huwag kang matakot. Dapat napakalakas mo. Hindi mo palang natutunan kontrolin ito. Kailangan mong maging mas malakas, sapat na malakas para kontrolin ito. Ngayon, magsuot ng isa pang damit. Ikaw ang unang taong yumakap sa akin. Kapag naging malakas ako, hahanapin kita, protektahan ka magpakailanman. Ano ang gusto ko? Makikita mo. Ngayon, sagutin mo ako. Ciel, papakasalan mo ba ako? Ako? Pakasalan ka? Oo, pakasalan mo ako. Hindi ka ba hahabol sa mga Jays? Bawiin mo lahat ng sayo? Makatutulong ako. Hindi na kailangan. Kaya ko itong hawakan ng mag-isa. Oo. Sa mga kakayahan mo, sa iyong talino, kung bibigyan ng panahon, maaari mong lampusin silang lahat. Ngunit ang leon na lumalaban sa kuneho ay gumagamit ng buong lakas. Kakalabas mo lang ng bilangguan. Mahina ang pundasyon mo kung may magkamali at makasakit sa iyo o sa nanay mo. Masama yon. Iyon, may katuturan. Gayunpaman, hindi ko hahayaang masaktan si nanay muli. Pero iba ang pakasal sa akin. Ang kapangyarihan, kayamanan at mga koneksyon ng mga Shia lahat ay nasa iyong pagtatapon. At ang kailangan mo lang gawin ay magbayad sa akin ng kaunting interes. Natatakot akong saktan ka nung isang pagkakataon. Kaya nagpigil ako. Kapag naging asawa ko ikaw, babayaran mo ako. Gayunpaman, Higit pa riyan, ang apoy ng Phoenix at Dragon Body ay simbiotiko, parehong kapaki-pakinabang. Maililigtas kita mula sa pagsabog at maaabot ang rurok kasama mo, Ciel. Pangako mo sa akin. sige. Ipinapangako ko. Sige. Pero, meron pa akong kontrata ng kasal kay Henry. Pinagbintangan niya ako noon. Ciel, ikaw ay anak ng yaya sa loob ng 10 taon. Sanay ka na sa kahirapan. Konti lang, okay lang. Naawa ka lang kay Ruen. Pirmahan mo itong pag-amin. Ako na ang bahala sa walang utang na loob na iyon. Pagkatapos ay pakasalan ka. Wag na. Alam ko na, noong gabi na ikaw ay nakulong, ginamit ni Henry ang pag-aliw kay Rue bilang dahilan. Para makipagtalik sa kanya. Sa nakaraang 3 taon, sila ay lihim na nagkakasama sa kama ng maraming beses. Sabi ko na eh. Ang asong babae ay para sa asong lalaki. Bagay na bagay. Hindi ko alam kung bakit ako nabulag na pumili sa kanya bilang aking kasintahan. Sa tingin ko, sa pulong ng pamilya, tiyak nakakampi siya kay Rue. Sa oras na yan, huhulihin natin silang lahat. Sa tingin ko, ang bastos na iyon ay nakikipag-usap kay Rue. Kung paano ako balatan ng buhay. At ako'y tanggalin ng tuluyan. Ano ang sinabi mo? Si Ciel ay tumangging pumirma sa paglilipat ng bahagi at sinaktan ka? Oo, hindi ko alam kung anong masasamang sining ang natutunan niya. Siya ay puno ng masamang espiritu. Iba na siya kumpara noong 3 taon na ang nakalipas. Henry, si Shell ay naging halimaw na ngayon. Takot na takot ako. Oo, ang malas naman. Binanta pa niya na gumawa ng kaguluhan sa pulong ng pamilya. Peste, dapat alam ko nang siya ay isang salot. Nung ipinanganak siya, dapat siya ay nilunod ko. Henry, kailangan mo kaming tulungan. Huwag kang umiyak, Rue. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong harapin si Ciel? Tutulungan kita. Hulaan natin kung paano nila haharapin ang ikaw at si nanay. Sa tingin ko, ang una nilang hakbang ay ang paggamit tinatawag na batas pampamilya. Nakatayo sa mataas na moral,
upang akusahan ako. Halimbawa, si third uncle na may pinakamataas na katayuan. Una, gamitin ang mga alituntunin ng pamilya upang sugpuin ang kanyang kayabangan. Sige. Hihilingin ko kay third uncle na makialam at parusahan siya sa publiko dahil sa kawalan ng paggalang, paghampas sa kanyang mga kapatid, at papaluhod siya sa harap ng mga ninuno na binibigkas ang mahigit 4,000 alituntunin ng pamilya. Paano kung tumanggi siya? Iyon ay pagsuway at kawalan ng paggalang. Maaari naming direktang bawiin ang kanyang mga bahagi. Mabuti. Una, gapusin siya sa mga alituntunin. Ang ikalawang hakbang, sa tingin ko gagamit sila ng droga. O kahit lason upang kontrolin ka. Magsasanay silang makipagkompromiso? Pagkatapos, pilitin akong uminom ka ng lason na alak. Ang ikalawang hakbang, kung tumanggi siya, gagamitin ko ang lihim na lason na itinago ko sa loob ng 20 taon. Lason na kumakain ng puso. Ito ang maalamat na lason na walang makapagagamot maliban sa Dr. Multo. Tama, sa oras na yon, sa ilalim ng pangalan ng alak ng pagkakasundo, painumin siya nito at siya ay magiging walang silbing tanga. Kahit anong halimaw siya, siya ay magiging isang pirasong karne sa aming awa. Magiging tanga ba siya? Pero masyadong malupit iyan sa kanya. Gru. Sobrang bait mo. Yung baliw na iyon hindi karapat-dapat sa kabaitan mo. Sige, ikalawang hakbang, patayin siya. Ikatlong hakbang, aanyayahan nila si Henry para ipahayag ang diborsyo. Pagkatapos, pakasalan si Rue. Gawin kaming itinapon ni nanay at ako. Ang katatawanan ng buong lungsod. Sige. Ikatlong hakbang, ako na ang bahala. Ipapahayag ko sa publiko ang diborsyo kay Shell, tapos mag-propose kay Rue. Susuportahan ko siya bilang bagong tagapagmana ng Jace. Shell, tulad ng kanyang ina, pinalayas, isang katatawanan ng buong lungsod. Eksakto. Kung mangahas siyang bulihin si Rue, gagawin ko siyang katatawanan at isang babaeng nadungisan. Seal, tapos ka na. Pinipilit nila ako ng husto. Gusto nila akong patayin, pero hindi nila alam kung gaano ako kalakas ngayon. Nagbuhat sila ng bato at nasaktan ang sarili nila. Saka tayo maghanda ng regalo. Sa pulong ng pamilya, hayaan silang magdusa. Pumunta ka sa impyerno. Iyon mismo ang gusto ko. Ngayon, tinawag ko ang lahat dito para maghalal ng bagong tagapagmana para sa mga Jays. Ang anak kong si Rue ay matalino mula pagkabata. Pinamunuan niya ang maraming proyekto na nagdudulot ng malaking kita para sa pamilya. Oo, si Rue ay bata at may pag-asa, ang pinakamahusay sa mga kabataan. Tita, salamat. Bata pa ako. Marami pa akong dapat matutunan. Gabayan mo ako. Rue, masyado kang mahinhin. Ang iyong kakayahan ay nagsasalita para sa sarili. Bilang magiging tagapagmana ng Lin Group, kung si Rue ang magiging tagapagmana ng mga Jace, gagawin ko ang lahat para suportahan siya. Ang mga Lin at ang mga Jace ay magtutulungan ng malalim na lilikha ng kagalingan. Sinusuportahan ko rin si Rue bilang tagapagmana. Kusang loob kong isinusuko ang aking mana. Gavin, napakabait mo. Rue, ikaw ang nag-iisang prinsesa, mabait at mahusay. Karapat-dapat ka sa pinakamahusay. Kapag sigurado na, itatapon ko si Gavin. Hayaan sila ni Ciel maging putik sa ilalim ng aking mga paa magpakailanman. Pagkatapos ng maraming taon ng pagpaplano, sa wakas ay maging tunay na mga may bahay. Bumoto tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ang mga sumasang-ayon kay Rue bilang tagapagmana, itaas ang inyong kamay. Sumasang-ayon ako. Ako rin. Salamat sa inyong suporta. Tiyak na ako ang nag-iisang tagapagmana. Aakayin ko ang lahat. Hindi kami sumasang-ayon.
isang mamamatay tao siya na pinilit akong managot. Hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana. Pinalitan ng yaya isang impostor. Paano siya magiging tagapagmana? Anong mamamatay tao? Kayong dalawang baliw na babae. Tigilan mo na ang kalokohan. 3 taon na ang nakalipas, pumatay si Shell ng tao sa pagmamaneho. Pinirmahan niya mismo ang kanyang pag-amin. Ciel, alam kong galit ka sa akin dahil kinuha ko ang pagmamahal ng iyong pamilya sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit huwag mo akong siraan sa sandaling lumabas ka at huwag maging bastos sa harap ng mga nakatatanda. Shell, hindi mo ba alam kung nasaan ka? Isang nagbagong buhay na kriminal nagwawala? At ikaw pinalayas ka ng mga Jays, nakikipaglaban pa para sa ari-arian, walang hiya. Sabi mo, tagalinis lang ng banyo. Akala mo ba isa kang marangal na babae? Tama na nanay, tigilan mo yan, Chel. Ang ate ko, nakulong siya, may mantsa siya, at hindi ko alam kung paano magpatakbo ng grupo. Kaya si Ru ang pinakaangkop na tagapagmana. Aminin mong wala kang silbi at umalis ka na. Ciel, ang nangyari 3 taon na ang nakalipas ang mga katotohanan ay matibay. Huwag mong siraan si Ru. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Matibay paninirang puri? Saka imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo kung sino talaga ang pumatay. Ito ang mga larawan galing sa pinangyarihan ng aksidente. Anong mga larawan mula sa aksidente? Peke lahat. Tatay, pinagbintangan niya ako ulit. Maglakas loob na pekein ang ebidensya para saktan ang mga tao. Ciel, baliw ka. Gusto mong bumalik sa kulungan? Baliw? Hindi. Ikaw ang bulag. Iniiwan mo ang sarili mong anak na babae para protektahan ang pumatay na ito. Ang lakas ng loob mo bilang anak ng mga Jays. Wala kang respeto sa sarili mong ama, mang-api sa iyong mga kapatid. Nire-respeto mo ba ang mga batas ng mga ninuno? Tio, dahil hindi niya alam ang mga patakaran, bakit hindi siya turuan ng leksyon ngayon? Basahin ng publiko ang mga patakaran ng pamilya. Dalhin ang mga patakaran ng pamilya. Chel, lumuhod ka. Mahigit 4,000 na patakaran. Basahin mo ng salita sa salita. Makaligtaan ng isang salita. Bilang panganay na nakatatanda, ititiwalag kita sa pamilya. Huwag kang lumayo, wala siyang ginawang mali. Bakit babasahin ang mga patakaran? Nanay, huwag kang mag-alala. Kung ito lang ang kanilang alas, kung gayon, Hindi. Mga patakaran ng pamilya, mga daang taong patakaran ng pamilya. Tio, wala na ang iyong mga patakaran. Wala na ang mga alituntunin mo. Hindi, mga alituntunin ng pamilya ko. Hindi, mga alituntunin ng pamilya. Siglo-siglo ng mga alituntunin ng pamilya. Tio. Ciel, paano mo nagawang wasakin ang mga alituntunin ng pamilya? Kaya kong wasakin ang pagtatakip na ito, mga masasamang alituntunin, at kaya kong panatilihin ang pambubuli sa iyo, aking mabangis na kapatid. Ru, Naalala ko ang araw na lumabas ako. Sinabi ko sa iyo na patuloy mong pasanin ang tagasalo ng sisi na iyon. Ang tagasalo ng sisi, tama? Mula ngayon pasanin mo ito, pero hindi ka nakinig. Nakipagsabwatan ka pa sa kanila upang apihin ako gamit ang mga alituntunin. E di bayaran mo ang halaga. Ikaw, anong ginagawa mo? Dahil hindi mo gusto ang tagasalo ng sisi na yan, bibigyan kita ng isa pa. Baliw na babae, bitawan mo ang anak ko. Ang likod ko. Nakalimutan ko. Utang ng ina, babayaran ng anak. Kailangan mong dalhin ito para sa kanya. Hindi. Mukha ko.
Mukha ko. Mukha ko. Ru, gusto mo ang mga taong sinisisi, di ba? Kung gayon, dalhin mo ito. Huwag mo itong tanggalin. Ciel, baliw ka. Anong tapang mo, saktan ang tanging tagapagmana natin? Tapos na. Bakit mo tinatanong kung kaya ko? Hindi ba yan kalokohan? Barry, talagang... luka-luka ka na. Ikaw, makasalanang nilalang. Tiyo ikatlo. Lahat nakita ninyo yon. Hindi naman sa ayaw ko ang aking anak. Basta isa siyang walang batas na masamang espiritu. Nakita ba ninyo? Kawawa naman si Ru. Ang babaeng ito ay mananakit sa lahat. Napakalupit niya. Isang kahihiyan sa pamilya. Ang salot na ito ay dapat parusahan ng mahigpit. Sige, ngayon bilang pinuno ng Jace, lumpuhin ko siya sa publiko. Lumpuhin siya. May tao. Itali ang bastardong ito. Isa katuparan ang batas ng pamilya. Ciel, Ito lang? Kumpara sa warden ko, isang grupo ng basura. Bakit hindi pa siya dumarating? Medyo miss ko na siya. Gino, handa na ang lahat. Tara na. Ano, Chel, ang lakas mo. Anong halimaw ka naging sa bilangguan? Halimaw? Hindi. Tawag nila sa akin ay... Ciel? Lord Asura. Ano, Asura? Anong nangyari sa bilangguan? Siya ba talaga nakipag-connect sa isang malaking tao? Hindi, walang malalaking tao sa bilangguan. Baka sinundan niya ang mga bilanggo na yon at nagloko-loko. Huwag kang maglaro ng laro. Shell, makinig ka. Isa lang ang pagkakakilanlan mo ngayon. Isang masama at mabagsik na bilanggo. Ciel, tumigil ka. Pamilya tayong lahat. Bakit mo ginagawang awkward? Barry, paano kung ganito? Para sa akin, mag-relax muna tayo. Makipag-inuman tayo kay Shell. Tapos na. Ano sa tingin mo? Si Henry ay sobrang matuwid pa rin. Magandang ideya yan. Dalhin mo ang alak. Kung tumanggi siya, gagamitin ko ang lihim na lason na itinago ko sa loob ng 20 taon. Lason na kumakain ng puso. Anong Asura? Kapag nalason ka na, kahit ang Diyos hindi ka kayang iligtas, Hayaan mong ibuhos ko itong baso. Brad, kapag tanga ka, uukitin ko 1,000 beth sa'yo na magpaparamdam sa'yo na gusto mong mamatay ngunit hindi mo kaya. Uminom na ako. Chel, ito ang aming pinakamalaking pagpapaumanhin at pag-unawa. Halika. Ciel, inumin mo, aminin mo lahat ng iyong mga pagkakamali. Patawarin ko lahat ng iyong ginawa. Pwede pa tayong maging magkapatid. Sina Mary at Ru ay tunay na matalino at malawak ang pananaw. Si Ru ay nagdusa ng labis na kawalan ng katarungan ngunit handang makipagkasundo. Tunay na pag-uugali ng isang tagapagmana. Pamilya tayo, dapat magkaisa. Chel, uminom ka na. Ciel, huwag, may mali sa alak na ito. Nanay, huwag kang mag-alala. Alam ko!
Sigurado ka ba na ito ang iyong pinakamalaking katapatan? Siyempre, upang makipagkasundo sa iyo, inilabas ng iyong tatay alak na 20 taon na. Inumin mo. Dahil mahilig ka uminom, inumin mo lahat. Inumin mo lahat. Ciel, ikaw, tama na. Tigil! 20 taong gulang na fine wine, inumin mo lahat. Inumin mo lahat. Lason yan, iligtas mo ako. Nanay, iluwa mo. Dugo, tatay, kunin mo ang antidote. Heart eater poison, walang antidote. Heart eater poison. Hindi ba ito ang lason na tanging Dr. Multo ang makakagamot? Narinig ko na ang nalason ay parang kinagat ng 10,000 langgam. Kung hindi ma-detox sa loob ng 7 araw, mapupunit ang bituka, mamamatay siya. Ano? Barry, ginamit mo ang ganyang masamang bagay para saktan ng anak ko? Nanay, Kiel, pinatay mo ang nanay ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Ru, tigil. Ru, ayos ka lang ba? Hindi karapat dapat na patayin mo ako. Henry, tulungan mo ako. Ang sakit-sakit, nanay. Pinatay ba niya si nanay? Natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Ito ang pampabuhay na gamot ng pamilya ko. Pansamantalang pipigilan ang lason. Ibibigay mo muna ito sa kanya. Gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon para mahanap ang ghost doctor. Magiging maayos ang nanay mo. Salamat, Henry. Inilabas pa ang gamot ng pamilya. Mukhang sa loob ng 3 taon, ang fiancé ko at ang mabuti kong kapatid ay nagkaroon ng maraming malalim na komunikasyon. Nagsama ba sila? Kaya pala ang bait niya kay Ru. Laban ito sa mga patakaran. Oo nga. Ciel, huwag mo akong siraan. Tingnan mo ang sarili mo. Puno ng puot, mabangis. Hindi ka karapat dapat na maging fiancé ko. Kung hindi ako sino? Itong may mukhang biktima? Sa mukha yung may maruming puso? Huwag mong hiyain si Ru. Siya ay mahinhin at mabait. 1,000 beses na mas mabuti kaysa sayo. Ngayon, gusto ko ng diborsyo at pakasalan si Ru. Ikatlong hakbang, ipapahayag ko sa publiko ang diborsyo ko kay Shell. At pagkatapos ay mag-propose kay Ru. Kung maglakas loob siyang mangbuli kay Ru, gagawin ko siyang katawa-tawa at isang kahiyahiyang itinapon. Henry, pakakasalan kita. Sige, sumasang-ayon ako. Isang mapagpakumbabang bilanggo ay hindi dapat magkaroon ng karapatang pumasok sa Jace. Ngayon si Ru ang mabuti kong anak na babae. Ang kasal ay dapat mapunta kay Ru. Oo. Ikaw isang mababang bilanggo. Anong karapatan ang mayroon ka upang makipagkompetensya sa anak ko? Henry, mabilis na sumulat ng liham ng diborsyo. At hiwalayan ang babaeng ito. Barry? Sigurado ka bang iiwan mo ang asawa at anak mo para sa mga masasamang babaeng iyon? Henry, hihingiin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Sigurado ka bang gusto mong kanselahin ito? Hindi ka magsisisi? Grace? Ikaw at ang iyong anak na bilanggo ang mantsa ng buhay ko. Sina Mary at Ru lang ang aking pagmamalaki at kasiyahan. Siyempre, hindi ako nagsisisi. Sumusumpa ako sa Diyos. Kung magsisi ako sa diborsyo, kakain ako ng tae ng lib sa ere. Kung ganun, Barry, mula ngayon, magkaaway tayo habang buhay. Sige, Henry. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kahit lumuhod ka at magmakaawa sa akin, papakainin kita ng tayo araw-araw. Tigilan mo na ang kalokohan. Pirmahan mo, huwag mong antalahin ang panukala ko kay Ru. Henry, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ikaw ang magdidiborsyo. Ngayon, ako, si Ciel ang gustong makipagdiborsyo. Ang sakit talaga. Bastardo ka, bitawan mo si Ru. Ang damit ko. Ciel, ano bang problema mo? Ang sakit talaga. Bitawan mo ang anak ko. Henry, makinig ka. Mababang pagkatao. Marumi at pabago-bago. Hindi ka karapat-dapat maging nobyo ko.
kunin mo ang sulat ng diborsyo. Umalis ka! Ciel, paano mo ako magtataksil? Paano mo nagawa? Ikaw, sirang pipino na nilalaro ng mga babaeng mababait. Bakit hindi? Anong kalokohan ito? Wala sa pagitan natin. Huwag kang magkunwaring inosente. Wala? Pinagplanuhan mo ako, pinaaresto, tapos gumapang sa ilalim ng kanyang palda? Ikaw, Tama na. Ano kung kasama niya ang anak ko? Inayos ko lahat para sa kanya. Pinalitan ko siya ng isang mayamang babae ng isilang. Hindi tulad mo, isang babaeng ligaw na hindi man lang natapos ang high school. Ciel, kung hindi noong 3 taon na ang nakaraan, para iligtas ang muka ng mga J, paano kita mapapakasalan? Anak ng katulong. Ciel, hindi ko gustong nakawin ang iyong kasintahang lalaki. Pero, noong araw na pumunta ka sa bilangguan, ang kanyang mga bisig ay mainit. Huwag mong sayangin, iwan mo sa akin. Ano sa tingin mo? Ano, pinagkanulo mo siya mula noon? Henry Rue, walang hiya. Hindi karapat dapat si Ciel para sa akin. Ang aking anak ay karapat-dapat sa lahat ng pinakamabubuting lalaki. Sige, tatanungin ko ang lahat dito. Dapat ba akong pakasalan ng marangal, mabait at matulungin na si Rue? O isang walang awa, maruming sukab, isang kriminal na nakalaya sa parol? Lahat. Kung pipiliin ninyo ang bilanggong ito, itaas ang inyong kamay. Kita, maliban sa iyo, isang tangang baboy walang pipili sa kanya. Sunod, lahat. Itaas ang inyong kamay kung pumapayag kayong pakasalan si Rue. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Ciel, nakita mo yon? Maliban sa tanga mong ina, lahat ay sumusuporta sa pagpapakasal ko kay Rue. Lahat ay nag-iisip na basura ka lang na itinatapon ko. Ano, gusto mo bang alisin sila? Hindi ako sangayon. Tatay, na pagkasunduan natin hanggat sila pumirma sa paglilipat ng bahagi, bibigyan natin sila ng pera para mabuhay ng matiwasay. Bakit mo sila aalisin ngayon? Gavin, bulag ka ba? Ngayon ay ayaw nila tayong mamuhay ng payapa. Tama si Barry. Gavin, tingnan mo ang sugat mo. Tingnan mo ang mukha ni Rue. Tingnan mo ang lason kay Mary. Tingnan mo itong katawa-tawang liham ng diborsyo. Lahat ng ebidensya ng kalupitan ni Ciel. Pero, Gavin, ano ang ibig mong sabihin? Mukhang sa puso mo, hindi ako kasing galing ng ate mo. Kaya pinili mo siya, tapos na akong maging kapatid mo. hindi. Ako, Ma'am, Alam ko na nalito ka lang sandali. Ikaw pa rin ang mabuti kong anak. ma'am, huwag mo akong pigilan. Nanay, Nanay, pasensya na. Si Rue ang pipiliin ko. Gavin, anak kita. Ano? Kung hindi dahil sa determinadong tulungan ang kriminal na ito, pinahirapan mo sina Mary at Rue. Hindi kita hahayaang apihin siya. Hindi mo ako hahayaang apihin siya. Anong walang pusong munting hayop? nanay, hindi ka dapat na malungkot para sa taong walang utang na loob. Nandito ako at ang iyong bagong manugang. Bagong manugang. Oo, ang aking bagong fiancé ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Henry. Aalagaan ka naming magkasama, gagawin kang pinakamasayang ina. Totoo ba? Sige, nagtitiwala ako sa'yo. Mula ngayon, ikaw na lang ang anak ko. Wala nang anak na lalaki. Pinaka nakakatawang biro na narinig ko. Isang bilanggo sabi may bago siyang fiancé 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa akin. Tigilan mo na ang pangarap. Ciel, tigilan mo na ang pagpapantasya. Tama. Isang bilanggo na tulad mo hindi man lang makakuha ng pulubi.
Shell, gusto mo ba kaming inisin? Nakakita ka talaga ng ganoong uri ng matanda at pangit na pulubi. Ang dumi at baho. Ciel. Kahit na nasa mahirap kang sitwasyon pagkatapos mo makalaya, hindi ka dapat maghanap ng matandang pulubi para hiyain ang pamilya Jay. Wala ka bang hiya? Tama, nahiya mo ang pamilya, Jay. Kung alam ko lang, dapat sa bilangguan ka na lang. At ang nanay mo, paano siya nanganak ng isang batang walang hiya? Makasalanan, inuutusan kita putulin ang lahat ng ugnayan mo sa matandang iyon. Una, wala kang karapatan na utusan ako. Pangalawa, ang bago kong nobyo hindi isang matandang pulubi. Siya ang maliwanag na buwan sa langit. Ano? Maliwanag na buwan? Oo, isang maruming bagay tulad ni Henry ay hindi kasing ganda ng putik sa ilalim ng kanyang mga paa. Gaano katagal ito? Ang maliwanag na buwan? Ciel? Wala kang natutunan sa bilangguan. Ang galing mong magyabang. Patuloy kang gumawa ng kwento. Gusto kong makita sino ang tatanggap sa iyo. Chel, huwag kang matigas ang ulo. Ikaw at si nanay, kung aaminin mo ang iyong mga pagkakamali ngayon, maaari pa kitang ipaglaban. Bibigyan kita ng kaunting pagkain. Kung mauwi kayo sa pagiging pulubi, sarili ninyong kasalanan yon. Gavin, paano mo masasabi iyan sa iyong kapatid? Paano kung may nakita siyang tao na hindi pinapansin ang nakaraan niya? Dapat nating pagpalain siya. Oo, dapat pagpalain. Ciel, ngayon tawagin mo ang iyong moon sa amin. Kailangan kitang pagpalain ng personal. Sige, dahil sobrang curious kayo, lumabas tayo at maghintay ng sama-sama. Hayaan mong makita mo mismo ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Tara na. Anong nangyayari? Meron nga siyang bagong kasintahan. Sabay tayong umalis. Tingnan natin anong klaseng kahangahangang kasintahan. Tara na. Tara na. Ciel? Bakit hindi pa dumarating ang buwan mo? Hindi ka ba tumingin ng almanak ngayon at nahulog sa kanal? Tama, matagal na kaming naghihintay, hindi pa siya dumarating. Pinaniwalaan mo ba ang kalokohan ng isang pulubi na totoo? Ciel, nagsasayang ka ng oras. Oo, anong nangyayari? Ang lamig, Sabi ko huwag kang maniwala sa kanya. Maniwala sa sinabi ng kriminal? ang malas. Tahimik, sabi niya. Ganun na nga. Naniniwala ako sa iyo. Ang paniniwala sa lahat ay makakasama lamang sa iyo. Pag-isipan mo, sinong tanga ang gugustuhing isang segunda manong produkto na may pasanin? Ikaw? Bakit nag-aalala ka? Abala ang fiancé ko. Kayong mga mangmang ay makakakita sa kanya. Ay regalo para sa inyo. Ang paghihintay dito ay nagbibigay lang sa inyo ng oras para tamasahin ang huling sandaling ito. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin kapag nagpakita siya, mag-ayos kami, isa-isa. Sa oras na yon, hindi ka na makakatayo. Buisit, manghas kang magbanta sa amin. Nandyan na siya. Ciel, ang iyong maningning na buwan, mahal kong kasintahan. Mabuti siyang aso, di ba? Nandito ka. Para sa akin? Oo, Ciel. Ang marangal mong nobyo nandito para sa iyo. Magandang aso siya, di ba? Ciel, ito ang iyong mundo ng pagkakaiba? Medyo espesyal. Hindi, ibig sabihin masigla ang bagong bayaw ko. Bagay sa iyo. Chiel, baliw ka talaga. Nakakita ka ng aso para asarin lahat. Hindi pa sapat ang hiya. Paalisin mo siya. Baliw ka, walang lunas. Talagang naniwala kami sa kanya. Isang pangkaraniwang tao na may aso, bagay na bagay. Tama itong tito, inaamin ko, Ciel.
Ikaw at itong aso, hindi. Ikaw at ang iyong bagong nobyo, bagay na bagay. Bakit hindi magpakasal dito mismo? Ano sa tingin mo? Sige. Hindi pa nakakita ng isang napaka-espesyal na kasal. Pula sa leeg, perpekto para sa kasal. Magpakasal. Henry, naglalaro ka ng apoy. Henry, mahiyain si Shell. Tulungan mo siya. Sige. Di tulungan silang magpakasal. Ililibre ko kayo ng handaan mamaya. Sige. Ako na, mas malakas ako. Ako na ang humawak ng bundle na yan. Lumabas ka, huwag mong hawakan ng anak ko. Lumabas ka. Lumabas ka. Nandito si Mr. Shaya. Zion, siya ang pinakabata at pinakamakapangyarihan pinuno ng pamilyang Shaya. Oo, siya nga. Nakita ko siya mula sa malayo, ilang taon na ang nakalilipas. 11 pa lamang siya. Dinurog niya ang lahat ng karibal parang hari ng gabi. Hinawakan niya ang mga Shia sa kanyang palad. Hindi natin siya dapat galitin. Sa harap ng mga Shia, ang mga Jay at mga Lin ay wala lamang. Jisha, ano po ang nagdala sa inyo? Umalis ka sa harap ko. Shell, narito ako para pakasalan ka. Kalahating kapat ng oras ang huli kaysa sa aking tantiya. Pasensya na, Lunes kasi. Traffic, ang iyong tagapagbantay dapat sumunod din sa mga patakaran sa trapiko. Hindi naman masama, disiplinado. Ipakilala ko, ito ang aking nanay, Miss Grace Miller. Nanay, ako ang manugang mo siyon. Itong mainit na jade na dala ko para sa'yo. Hindi naman mahal, 300 milyon lang ang halaga. Pakisuot ito. Pinapainit ka nito? Bakit mo agad ako tinatawag na nanay? Masyadong mahal itong pulseras, hindi ko kaya. Nanay, ikaw ang biolohikal na ina ni Ciel. Nandito ako para pakasalan si Ciel. Tungkulin ko na pasayahin ka. Pakiusap, tanggapin mo ito. Yun ba ay okay? Siyempre, maliban kung gusto mong ibenta ang anak mong babae. Sa basurang si Henry. Hindi siya karapat-dapat sa kanya. Kung gayon, ipakasal mo si Ciel sa akin. Magtiwala ka sa akin. Ako ang magiging pinakamahusay na Ciel sa buong mundo. Nanay. Tawagin mo akong Ciel. Mahal kong Sil. Nanay. Ciel, narinig mo yon? Pumayag si nanay. Mula ngayon, ikaw na ang aking nag-iisang asawa sa buhay na ito. Naloko si nanay sa'yo, pero hindi ako. Huwag kang magmadali isuot itong singsing. Sige, isusuot ko ito sa kasalan. Ngayon, unahin ko muna ang trabaho. Ano ang ginawa mo? Katatapos ko lang ng liham ng diborsyo. Walang naniniwala na mayroon akong napakabuting fiancé at pinakasal ako sa dog room na ito. Magpakasal sa isang dog groom? Aba, sabihin mo, sino ang pumayag na ang fiancé ko magpakasal sa isang dog groom? Lumabas ka. Ano, siya talaga ang bagong fiancé ni Ciel. Imposible. Nako, nainsulto namin ang magiging asawa niya. Tapos na. Aba, Mr. Shia. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Gawa-gawa ko lang yon ng biglaan. Hindi ko alam na si Shell ay... Biglaan? Sige, gagawa rin ako ng biglaang desisyon. May tao. Ginoo, Dahil napakamalikhain ni Mr. Lin, gustong maglaro ng laro ng pagpapakasal ng aso, kuhaan siya ng 100 Tibetan Mastiff, maghukay ng malalim na hukay bilang silid kasal. Siguraduhin na siya at ang 100 na babaeng ikakasal lumuhod para sa seremonya. opo Ginoo. Siya nga pala pumili ng matatangkad at malalakas. Pagkatapos ng lahat, siya ay dati kong mapapangasawa. Alagaan mo siya ng mabuti. Opo Ginang. Ikaw,
Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ako ang magiging tagapagmana ng pamilya Lin. Ako, Ang ingay. Pero ito ay nagpapaalala sa akin. Simula ngayon, ang pamilya Lin ay palalayasin. Et, paano nangyari iyon? Ang kasal na pinaghirapan ko, sa isang salita lang, nawala. Ang kasal na pinaghirapan ko, sa isang salita, nawala. Maari ko ring sirain ang mga lens, pero maaring mangailangan ng pagsisikap. Master Xia, napakagaling mo talaga. Nagpapasya ng buhay at kamatayan sa isang salita. Master Xia, ang titulong ito ay natatangi. Tawagin mo na ako ganyan mula ngayon. Sige, Anong problema? wala, nakalanghap lang ng malamig na hangin. Malamig, mag-usap tayo sa ibang lugar. Mga pampagana lang iyon. Ngayon, oras na para sa tunay na pagbabayad. Panahon na para sa tunay na pagtutuos. Rue, Mary, tandaan mo ang sinabi ko 3 araw ang nakalipas? Sa pulong ng pamilya, hugasan ninyo ang inyong mga leeg ng malinis. Maghintay lang. Kaya hindi ka nagsasalita ng walang kabuluhan. Nahanap mo ang mga Shia bilang iyong taga-suporta. Gusto mo talagang maningil ng utang? Hindi, imposible. Sinungaling ka lang. Bakit mo kami paniningilan? Sinungaling? Oo, tama iyan. Sinungaling ka. Nagpanggap kang inosente. Dinaya mo si Mr. Shaya, kaya ginagawan kanya ng mabuti. Kapag sinabi ko sa kanya ang tunay mong mukha, itatapon kanya tulad ng lumang sapatos. Tunay na muka. Ano ang tunay na muka? Sabihin mo sa akin. Mr. Xia Xiel ay hindi mabuting babae, isang hit and run na mamamatay tao, nagsilbi ng 3 taon. Hindi ka talaga karapat-dapat. Oo, Chel. Mahabang kasaysayan ng masamang pag-uugali. Gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan nung lumalaki. Dinroga pa ako. Lahat dito ay makakapagpatunay. Bilang biolohikal na ama ni Ciel, ako ay nagpapatunay. Rue at si Mary ay nagsasabi ng totoo. Itong si Ciel, walang awa, masuwayin, walang galang na anak. Ako ang kapatid ni Ciel, makakapagpatunay din ako. Siya ay isang karimari-marim na bilanggo. Ako ay nagpapatunay. Ako rin. Si Xiel ay hindi mabuting tao. Hayop, binabaluktot pa rin ang katotohanan. Sinusubukan siyang itulak sa kamatayan? Mahal na Sil, huwag kang maniwala sa kanya. Si Xiel ay napagkamalan. 30 taon na ang nakararaan. 30 taon na ang nakararaan? Si Rue ay nakapatay ng tao dahil sa lasing na pagmamaneho, pagkatapos ay inakit ang ilang bulag mga hangal. Ginagamit ka para takutin si Ciel. Pinagawa si Ciel ng sisi at pumasok sa kulungan. Ano alam mo? Hindi lang ako nakaalam, noong unang taon ni Ciel sa loob, binuhay ko ang surveillance na sinira mo. Nakuha ko lahat ng ebidensya para linisin siya. Ngayon, tingnan mo mismo, ang pangit na mukha ng mamamatay tao. Ito ang mga larawan ng aksidente. Eksaktong pareho sa kay Ciel. Tingnan mo ang litrato, ang driver ay si Rue. Talaga. Bari, anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na si Ciel ay pumatay ng tao? Nagsinungaling ka sa amin. Ginamit mo pa ang sarili mong anak na babae para siya ang sisihin? Ano? Ang pumatay ay si Ciel, itong masamang babae. Ang mga ebidensya ay peke lahat. Oo. Pinagpikyan ni Mr. Shea ang lahat para protektahan si Ciel. G, siya, hindi ko alam kung bakit mo siya tinutulungan. Siguro siya ay nakakulong ng maraming taon at natuto ng ilang kasanayan para maglingkod sa mga tao, nagpasaya sa iyo, pero hindi mo dapat akong siraan. Rue, huwag kang umiyak. Ciel, hindi mo ba nakikita na umiiyak si Rue dahil sa sama ng loob? Bakit hindi mo aminin ang iyong krimen? Inosente ang anak ko, si Rue ang kriminal. Nanay, huwag kang magalit. Ang ebidensyang ito sertipikado ng kawanihan ng ebidensya, lahat ng matibay na ebidensya ng krimen ni Rue.
Hindi niya ito maitatanggi. Ano, from opisyal ng kawanihan ng ebidensya, kahit ikaw ang pinuno ng mga Shia, hindi mo maaring... Hindi lang ako ang pinununo ng mga Shia, kundi pati na rin ang pinakamalakas, Panginoon ng bilangguan. Sa walang hanggang bilangguan. Ano ang maalamat na Panginoon ng bilangguan na nagpapatupad ng parusa? Kailan mo nalaman na ako'y pinagmalupitan? Unang araw na ikaw ay nakulong. Bakit hindi mo? Sabihin sa'yo? Mahahanap kita pagkatapos makakuha ng ebidensya. Pero ang bilis mo, nag-apprentice ka sa 4 na pinakamalakas sa Dark Prison at nagising din ang iyong bloodline. Ciel. Shell, kung gusto mong maging malakas, hugasan ang kawalan ng katarungan, hanapin ang hustisya. Ang ebidensya lamang ay hindi sapat. Kailangan mong makabisado ang tunay na kapangyarihan. Sa Dark Prison, may 4 na master. At lihim kitang pinoprotektahan. Perpektong lugar. Tungkol sa basurang ito, tamang oras para linisin sila. Sige! Dahil lahat ay pinlano mo, ako na mismo ang haharap sa kanila. Ate, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong mali ako. Ako ang sarili mong kapatid. Ikaw ang aking kapatid. Hindi dapat tinulungan si Ru na ikaw ang sisihin. Hindi dapat tinulungan siyang mang-api sa iyo pagkatapos mong makalabas. Alam mo yun? Oo. Alam kong mali ako. Ipinanganak tayo mula sa iisang ina. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Oo. Inaamin ko, ang totoong pumatay sa aksidenteng tumakas si Ru. Gavin, ano ba ang sinasabi mo? Walang utang na loob na gago. Walang utang na loob na gago? Ako ang marangal binatang Panginoon ng Jace. Ikaw, isang tagalinis ng banyo. Bakit ka nagmamayabang sa akin? Ikaw, Gavin, hindi mo na ba ako mahal? Iiyak ka na naman, puro ka iyak. Sa likod ng mga lalaki ka lang umiiyak. Ano pa bang kaya mong gawin? Pinaiyak mo ang mga Lins hanggang mamatay. Gusto mo bang mawala ang mga Jays sa kakaiyak? Gavin, paano mo nasabi sa akin yan? Ano bang gusto mong sabihin ko? Ikaw ang pinakamamahal ng lahat, ang minamahal na prinsesa ng mga Jays? O ikaw ay mahusay at simple? Huwag mong kalimutan, anak ka lang ng yaya na bastardo. Ikaw, Bastardo. Mabuti. Ang ganda ng dog-eat-dog drama na yan. Mabuti. Ang gulo-gulo ng drama, sobrang ganda. Ciel, pinapatawad mo ba ako? Ang pagpapatawad sa'yo ay trabaho ng Diyos. Ang kailangan kong gawin, sinabi ko na 3 araw na ang nakakaraan. Makinig kang mabuti, paglabas ko 3 bagay lang ang gagawin ko. Una, bawiin lahat ng pag-aari ko, ang aking pagkabirhen at pera. Pangalawa, ibalik ang katarungan mula 3 taon na ang nakaraan, parusahan ang mga nang-api sa akin, ang mga nagtaksil sa akin ng mahigpit. Pangatlo, ibigay ang pinakamagandang bagay sa mundo sa aking ina na pinakamamahal sa akin. Gavin, simula nang basagin mo ang bote kay nanay at hiniling mo sa akin na ako inang sisi. Wala kang karapatang maging kapatid ko. Anong karapatan para maging kapatid? Isa ang nanay, patawarin mo na lang ako. Nay, anak mo ako. Mahal mo ako higit sa lahat, 'di ba? Magsalita ka, pakiusap. Wala na akong pag-asa. Huwag mo akong tawaging nanay. Sinabi ko na sa'yo, wala akong anak na katulad mo na pumapanig sa magnanakaw. Gavin, isinilang ka sa akin. Ako ang mas nakakaalam. Katulad ng iyong ama, parehong makasarili, walang awa. Hindi mo mahal sina Mary at Ru. Alam mo na ang kanilang mga kalkulasyon ay palpak. Alam mo ba yon? Paano mo nalaman? Ang sama ng acting mo. Barry, Gavin, na-enjoy nyo lang na niloloko kayo nila.
Para bang mas mataas pa kayo kaysa langit? Aba, lubusan kayong mababalot sa kanila? Ciel, gawin mo ang gusto mo, tapos na ako sa kanila. Sige, ma. Ciel, kami, Tama na, masyado kang madaldal. Ang gusto ko ay magbayad ang mga talunan. Hayaang ang mga J at si Barry ay mawala ng kapangyarihan. Isuko ang buong J group. Sa aking nanay, baka makaligtas kayo. Kung hindi, wasak tulad ng mga Lin. hindi, pakiusap. Sige, kaya kong bitawan. Isuko ang kapangyarihan. Ciel, lahat ng share transfers at ang pribadong treasury ng Jace. Sige. Maliban kay Rue, Mary, Gavin at Barry. Ang iba pwedeng umalis na at huwag kang magloko o hindi kita pakakawalan. Ngayon, turn mo na. Rue, sa tingin mo ang mga salita sa ulo at likod mo pwedeng burahin? Hindi pwedeng. Siyempre hindi. Ang aking ipit ay gawa sa espesyal na material. At meron itong lason ng aking guro na kakaibang lason. Ang marka ay hindi kailanman mawawala. O hindi ako. Hindi na ako makakalabas. Kaya ang sinabi ko, ikaw ang magdadala ng sisi magpakailanman? Totoo yun. Ate? Mali ako, hindi na ako makikipag-agawan sa'yo muli. Ibabalik ko sa'yo ang pagkakakilanlan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking pribadong pera. Patawarin mo ako. Maaari mo bang alisin ang mga ito pakiusap? Ciel, nakikiusap din ako sa iyo. Si Rue ay bata at walang muwang. Kahit na ikaw ang nagsalo ng sisi para sa kanya, ayos ka na ngayon. Aling mata ang nakakakita na ayos ako? Nakuha mo si Mr. Shaya, isang mabuting tao, biglang naging napakalakas. Nga pala lahat iyon ay salamat kay Rue. Huwag kang maging walang utang na loob. Kaya mo ako ipinakulong. Kailangan kitang pasalamatan. Ayaw ko ng pasasalamat mo, pakawalan mo lang kami. 3 taon na ang nakalipas, si Rue ay nakabangga ng tao. Ina ko ang sisi, naglingkod ng 3 taon. Kung hahayaan mo siyang makulong muli, hindi ito sulit. Mary, pinahirapan mo ang aking anak magdusa ng 3 taon sa bilangguan, pinahiya mo ako sa loob ng 3 taon. Ngayon gusto mo na lang makatakas? Mangarap ka pa? Ciel, hindi sila pwedeng pakawalan. Tawagan ng pulis. Hayaan silang mabulok sa bilangguan magpakailanman. Sige, pero hindi ko alam kung si Mary ay makapasok na buhay. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ni Shell, nang pagpasok sa bilangguan ay nangangailangan ng paglilitis. Tumatagal ng hindi bababa sa 1 buwan. Sa oras na yon, ang lason mo ay epektibo na. Hindi. Binigyan ako ni Mr. Lin ng gamot. Paano ang iyong Mr. Lin? Ikaw, hindi siya makakabalik. Kahit bumalik siya, wala ring silbi. Alam mo kung sino ang ghost doctor? Sino? Ang guro ni Ciel. Kaya hindi ka ililigtas ng aking guro. Hindi rin ako. Mary, ikaw ang humingi nito. Hintayin ang kamatayan? Hindi. Sa totoo lang, may tanong ako lagi. Paano ang isang ama gusto ang isang adopted na anak at kahit iwan ang sarili niyang anak? Hanggang sa natagpuan ko ito, isang tao. Ulat ng paternity test. Sa tingin mo, Rue, ang iyong biological na anak, kaya pinili mo ang mas gusto mo. Ciel, kayo ay biological na magkapatid. Hindi mo ba siya matiis? Pero peke ang pagsusuring ito. Peke? Hindi.
Imposible. Totoo yan. Pagkapanganak ko kay Gavin, nagkasakit ka ng malala. Noong panahong iyon, sabi ng ospital, hindi ka na makakatayo. Nasa labas ka pa rin kasama ang ilang babae. Mamaya, sila natuklasan na hindi sila maaring mabuntis. May lumapit sa akin, may nag-check ng lihim. Alam nila na problema mo yon. Kinuha nila ang pera at umalis? O humanap ng ibang lalaki? Si Mari lang ang pinakabobo, nabuntis ng bastardo, pumasok bilang yaya. Kaya hindi ko siya pinag-alinlanganan. Pero hindi ko inasahan na nagsinungaling pa siya sa iyo. Barry, ito ay ganti. Buwisit. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Niloko mo ako. Papatayin kita. Sige. Huwag mong hayaang ang mga basurang ito ay dumumi sa iyong mga mata. Isuko sila sa pulisya. Sige? Pakawalan mo ako, hindi ako nagkasala. Ayokong pumunta sa bilangguan. Ma'am, ako ang sarili mong anak. Ciel, patawarin mo ako. Pakiusap. Ciel, kung 3 taon na ang nakaraan, hindi kita pinagbayad sa sisi, hindi ka ba magiging ganyan kasakit sa akin? Mahal na mahal ka ni tatay. Nung bata ka pa, madalas kitang yakapin. Barry, walang kung sa buhay. Meron lamang mga bunga. Dalhin sila. Hindi. Pakawalan mo ako. Hindi. Ako si Ciel, pinalitan ng yaya ng mga Jays. Ang tunay na anak, ang aking biolohikal na ama, kapatid na lalaki at kasintahan, pinilit akong sumalo ng sisi at pumunta sa bilangguan. Ciel, sumalo ka na lang ng sisi para kay Ru. Hindi naman katulad ng pagpakuha sa'yo ng bituin. Bakit hindi pumayag? Hindi ko sinadyang pumatay ng tao, natatakot ako. Ikaw ang papasukin sa bilangguan para kay Ru. Kahit hindi si Ru ang tunay kong anak, pinalaki namin siyang layaw. Hindi niya kayang makulong. Ang aking ina lang ang poprotekta sa akin kahit ano. Huwag saktan ang anak ko. Kaya makalipas ang 3 taon, natuto ako ng mga kasanayan at lumabas. Hindi nagdalawang isip na baliktarin ang kaso. At hanapin ang katarungan. Ginawa ko si Ru laging maging panakip butas. Scapegoat, di ba? Simula ngayon, dalhin mo yan magpakailanman. Dahil hindi mo gusto ang tupang iyon, bibigyan kita ng iba. Hayaan si Mary na magdusa sa mga kahihinatnan. Dahil mahal mo ito, kunin mo lahat. Ciel, ang kapal ng mukha mo. Tigil. 20 taong gulang na masarap na alak, kunin mo lahat. Pagkatapos, gamitin si Zion para wasakin ang mga Lin. Ngunit ito ay nagpapaalala rin sa akin. Mula ngayon, ang mga Lin ay palalayasin. Nabawi ko na ang aking pagkakakilanlan, kawalan ng sala at kayamanan. Pinaranas ko sa mga nang api sa atin ang magbayad ng halaga. Lord Warden, magpakasal tayo. Nanay. Ito ang dote na inihanda ko. Taos puso akong humihingi ng kamay ng iyong anak. Ciel, pakiusap, ipakasal mo siya sa akin. Sige, pumapayag ako sa iyong kasal. Chie, ang galing! Sa wakas, mapapakasalan na kita. Tigilan mo yan, nandito pa si nanay. Wala si nanay, wala akong naririnig, wala akong nakikita. Ciel, dadalhin kita sa isang lugar. Sige. Dito. Saan ito? Ito ang... Kung saan tayo unang nagkita. Unang nakita? Hindi ba sa bilangguan? Paano naman dito? Hindi mo ba naaalala? Tulungan kitang maalala. Halimaw ako. Umalis ka, walang makakalapit sa akin. Halimaw ako. Umalis ka. Walang makakalapit sa akin. Ikaw. Anong problema mo? Bakit ang lamig mo?
Hoy, kumusta ka? Mukha kang malamig. Lumayo ka sa akin. Natatakot akong mamamatay ka sa lamig. Umalis ka, lumayo ka sa akin. Papatayin kita sa lamig. Yakapin na lang kita. Papainitin ka ng yakap. Yakapin mo ako, papainitin ka ng yakap. Naalala ko, ikaw pala. Kaya, dito tayo unang nagkita. Ciel, ikaw ang unang yumakap sa akin. Mula noong sandaling iyon, nangako ako. Kapag naging malakas ako, hahanapin kita. At pakakasalan kita. At protektahan ka magpakailanman. Kaya naging bantay mo ako. Oo, alam kong mali ang pagkakakulong sa iyo. Inilipat dito para hanapin ka. Sinadya mong ibinunyag ang balita ng iyong malamig na lason? At ginawa mong biktima ang sarili mo? Para akong maakit. Sa wakas, ang iyong malamig na lason ay nagpapahina sa iyo. Ngayon, kakainin na kita. Ito ay para madaliin ka, para matutunan mo kontrolin ang iyong kapangyarihan. Siya. Nitong 30 taon, marami rin akong tiniis. Well, kung hindi ka ang Dragon Body, manonood ka ba sa akin na makasama ang totoong isa? Siyempre hindi. Kung hindi ako ang Dragon Body, hindi mo sana nagising ang Phoenix Flame. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, lahat ng tao dito ay parang dragon, pero tayo ay naselyohan. Sa libo-libo nagising ko ang Dragon Body. Ang yakap na ibinigay mo sa akin ay tiyak na nagbigay inspirasyon sa katapat na Phoenix Flame. Lumayo ka sa akin, papatayin kita sa lamig. Magyakapan tayo. Ang pagyakap ay magpapainit sa'yo. Lahat ay Dragon at Phoenix. Hindi ba magkakaroon ng mga nagising na tao sa lahat ng dako? Hindi ganon. Tanging ang mga mabait, mahusay, na may matibay na kalooban ang makakapagtanggal ng selyo. Ciel, hindi ako nagpo-propose ngayon. Nagmarka ka na sa akin. Pinili mo ako, kailangan mong maging responsable. Kamahalan, paano mo gusto na maging responsable? Mahalin mo ako hanggang sa dulo ng panahon. Hinding-hindi maghihiwalay. Sige, Ciel at Zion, hinding-hindi maghihiwalay. Hinding-hindi maghihiwalay at kaligayahan.